Yun, good evening, good evening. Good evening sa lahat. Yan. Hey, mabilis lang 'to, 1 hour kasi may class pa ako ng 9:30. Alright, so mabilis lang 'to, ha. So, Prof. Ed ulit tayo, continue tayo nung last discussion natin, Prof. Ed. Yun, okey. Right, sige. Share screen ko muna, bahala kayo diyan, bahala kayo diyan. Bahala kayo sa buhay niyo, ayan sige. Oh, mabilis ako mag-start, start kaagad 'yan. Alright, oh 'yan, sige. Ito yung last na question, last session natin, 'yan yung last question. Okay, so which materials will you use for instructional planning of course content and strategy? So, yan yung last question, last session. Kahapon ba yun? Hindi ko na makalimutan. Kahapon na tayo. O, sige, mabilis lang to, mga 1 hour lang kasi may klase pa kasi ako ng 9:30. May IELTS class ako ng 9:30. So, mabilisan lang to. O, ano yung sagot dito sa number 40? Last number 2 ng last session, number 40. Anong sagot nyo dyan? O, sagot ng lagay ng number 40 tapos answer. Number 40 tapos yung sagot, which materials will you use for instructional planning of course content and strategies? Walang sagot, walang sagot. Walang answer. Okay, sige. Walang answer. Lagot. Lagot, walang answer. Siyempre, pag nag-process of elimination ka, mali na yung exhibits, mali na yung seating arrangement. Kasi ang sabi diyan, course content and strategies. 'Di ba? So mali na yung dalawa, seating arrangement tsaka yung exhibits. Ang sabi kasi, may strategies na nilagay diyan, tapos meron pang course content. Hindi puwedeng IMs kasi yung IMs, mga IMs lang, materials lang 'yan, 'di ba? Mga instructional materials lang 'yan, Okay, so ang tamang sagot diyan is letter C, yung syllabus. Okay, very good, ayan. Syllabus 'yan, curriculum contains all subjects, ayan. Contains all subject daw. And outlines, papaano ifa-follow, 'di ba, outlines. How they will be studied during the course while syllabus is more detailed version for each subject under the course. 'Di ba kaya nga meron kayong lesson plan, kasama 'yan diyon yung lesson plan. Okay. Uy, nandito si Patricia, hello Patricia. Patricia. Pasado na 'yan si Patricia, LPT na 'yan si Patricia. Last March, congratulations ulit Patricia, ayan, okay. Isa 'yan dito sa nanonood dito dati si Patricia. Ayan, alright. So next number tayo. Number 41. Si Patricia Javier. Si Patricia Javier. Okay, kasali yan si Patricia Javier dati. Number 41. Which is regarded by scholars as the faculty of intelligence linked to creative thinking among learners. Ano daw yung mga scholars ang sinabi dyan, ha? Regarded daw ng mga scholars. Okay, baka sabihin nyo scholars sa eskwelahan. Scholars like Aristotle, Plato, yun yung mga scholars natin, 'di ba? As the faculty of intelligence linked to creative thinking daw among learners. Creative thinking ang sabi, ha? Nakalink sa creative thinking. Mabilisan lang. Number 41, anong sagot? 41, anong sagot? Creative thinking tapos intelligence. Ganun ka kaagad mag-isip. Faculty intelligence. Sabi ni Daniel Padilla, anak ni Vergel Meneses. Letter A, Vergel Meneses. Daniel, ayan, letter A daw. Letter A, analytical thinking. Analytical. May keyword ka na creative May keyword kayo ha, keyword kayo. May keyword diyan, creative. Letter A naman, analytical, ang sabi ni logical pala yung kay Daniel. Ayan, D, letter D pala siya. Janiel naman, lang yan. Daniel tsaka Janiel, di ba? Janiel naman, letter A, analytical. Logical pala yung kay Daniel. Kay Kali, parang sarap uminom ng Kali ngayon, Kay Kali naman, letter A din. Keywords kayo, intindihin niyo yung question. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, ay siguro yung mga iba dito bago, hindi nanood last time. Okay, 'pag ano kayo, 'pag sumagot kayo ng professional education, intindihin niyo yung question. Yung question munang intindihin niyo bago kayo tumingin sa mga choices. Analytical thinking daw. May keyword ka na creative, Kapag creative ka, anong ginagawa mo kapag creative ka?
Anong ginagamit mo kapag creative ka? Nag-a-analyze ka ba kapag creative ka, nag-a-analyze ka, analytical thinking? Logical ba 'yan kapag ayan si Casey. Logical ba kapag creative thinking? Nagiging logical ka ba? Dapat ito magkasunod 'to, eh, nangyayari ganyan. Nag-a-analyze ka ba diyan? Oh, hindi niyo iniintindi yung question, ha? Sinasabi ko sa inyo. Oh, ayan na, ha. So, creative nga, eh. So, creative ibig sabihin yung imagination. Ginagamit mo yung imagination mo kasi creative ka, eh, 'di ba? Oh, humanap ng keyword. Kumuha ng keyword sa question. Oh, very good. Oh, tumama dito sa April. April Borda at saka si ABCDEFR, ABCDEF. Okay. Alright. Oh, ayan na. So, imagination. Imagination yan, Abigail. Imagination, Abigail. Okay, ang sagot. Oh, tandaan nyo yan, ha? Keyword. Kumuha ng keyword sa question. O yan, o. Imagination aids in the development of social, emotional, creative, physical. O, kasama yung creative dyan, o. Physical, lingual, and problem-solving skills in children. So, imagination talaga yan, creativity. Okay, next question, number 42. Mabilisan tayo kasi may class pa ako, ligwak. O, basta kayo natuto, ha? Importante dyan natuto. Okay, Kali, ligwak man, may natutunan ka naman, di ba? Analyze the question. Tingnan, kuha ng keyword sa question. Ganyan sa Prof Ed. Madali lang 'yan, Prof Ed, madali lang 'yan. Okay. Si Major. Okay, sige. Okay. 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 Okay, sige. Ikaw pala 'yan. Si Benzi pala. Oh, 'di ba? Kasi nandito na si Daryl, ayan, nandito na si Daryl. Number 42 tayo. What is required in order to go up the next the next grade level? Ano daw gagamitin mo? 'Di ba? Ano daw yung kailangan para magpunta ka sa next level? For a student who did not meet expectations in 2 learning areas. O hindi ka pumasa sa dalawang learning areas, hindi ka pumasa. Masyado kang pasaway. Pasaway. Pasaway ka masyado, hindi ka pumasa sa dalawang learning areas. Ha? Dalawa, anong gagawin mo? Ha, anong gagawin? Sabi nila C. May letter A, may letter C. May letter B din, okay? May letter A, may letter B, may letter C. Nandito na si Viola. Ayan. Si Gloria Macapagal Arroyo. Ayun. Si Lord. Lord ano yan? Okay. Oh, Lord Marie Sarbaya. Oh, si Jaime. Okay. Si Janiel. Si Artsy. A, B. Ayun, may B tsaka A. Okay, sige. Eh, pampagulo kayo. Ay, andito na si Micaela. Ayan, kasama yan eh. Ba't wala si Ira Micaela? Di ba? Basahin nyo nga yung letter B. Ano bang sabi sa letter B? Hindi nyo naman ina-analyze eh. Sasabi ko sa inyo, mag-analyze kayo ha. Oh. Ano daw gagawin mo para makapunta ka sa next level, grade level? Kasi hindi mo na-meet yung expectations. Halimbawa, bagsak ka sa dalawang learning areas. So, anong gagawin mo para makaakyat ka? Grade 10 ka, para umakyat ka sa grade 11, anong gagawin mo? Di ba? So, ang sabi mo letter B, take remedial classes even without passing them. Kahit hindi ka pumasa sa remedial classes, nag-remedial ka na, bagsak ka pa rin sa remedial. Ano yan? Paakyat ka na sa ibang grade. Di ba? Naiintindi niyo naman yung masyado nang pinag-aksayan yung letter B. Pinag-aksayan niyo ng oras yung letter B, ha? Nag-take ka na ng remedial, bagsak ka pa rin. So, aakyat ka na ng grade level niyan. Si April, oh. Ano yan, April, ha? Ano yan, ha? Change answer. Hindi pala change answer. Sa letter B daw, sabi ni April. Letter A daw. O, di ba? Ito naman letter C, repeat the whole grade level. Bagsak ka ng dalawa, i-repeat mo yung the whole grade level. Whole grade level, ha? So, ibig sabihin, balik grade. Pag grade 10 ka, paakyat ka ng grade 11, balik ka sa grade 10. Babalik ka ba sa grade 10? Pinag-aksayan niyo ng oras yan, masyado kayo nag-analyze, masyado nag-analyze. Gina, mali yung letter B, Gina, ha? Mali yung letter B kasi nga nag-remedial ka na, bagsak ka pa rin. Ibig sabihin, nag-take ka na nga ng remedial, bagsak ka pa rin, eh, 'di ba? Aakyat. Ito pa si Crishalyn. Mali nga yung letter B, 'di ba? So ang tamang sagot is
O yung mga sumagot ng A, very good. Remedial ka. Pass mo yung remedial. Kasi yung letter B, nag-remedial ka naman pero bagsak ka pa rin sa remedial. Yung letter A, pumasa ka sa remedial. O, 'di ba? Ipasa mo yung remedial classes para makaakyat ka. Grade 10 ka, bagsak ka ng dalawa, ipasa mo yung remedial mo dun sa dalawa para umakyat ka sa grade 11. O, letter A ha. Uy, intindihin niyo naman yung choices. Okay, sige. Oh, hindi daw siya nag-change answer, yan. So, intindihin niyo yung question muna, after ng question, yung mga choices, ha. First na dapat intindihin yung question tapos yung choices. O, masyado nyo pinag-isipan ng mabuti yan, ha, mali pa rin. Ayan, okay. Assessment integral of curriculum implementation allows the teachers to track and measure learners' progress and adjust instruction accordingly. O, 'di ba, nag-a-adjust sila. Kaya nga, meron tayong remedial classes. Alright, next, number 43. O, mabilisan tayo. Ayan, numbers, Jean, nandiyan si Jean. 42, Viola, mali yung letter C diyan, Viola, ha. Okay, mali yung letter C kasi yung letter C kasi babalik ka ng grade 10. Okay, babalik ka ng grade 10 do'n. Ka, bagsak ka ng dalawa, balik grade 10 ka. Oh, number 43. How will you characterize present efforts to use concrete ito maganda 'to, oh. How will you characterize present efforts to use concrete situations in teaching math concepts and formula? Papaano mo rin ika-characterize 'yun, yung magpe-present ka ng ano, ng, concrete situations. Concrete situations ang sabi diyan, concrete situations. So, ano ibig sabihin ng concrete, 'di ba? Ayan na, concrete situations sabi diyan. O, ang sagot, lagyan ng number, phone number tapos yung answer. Okay, number tapos answer. Oh, alam niyo masyadong mahaba pa yung masyadong marami pang dapat i-review kasi nga mahaba kasi yung coverage. Pero dito sa ano, dito sa Prof Ed, ang pagpraktisan niyo dito paano mag-analyze ng question. Okay, paano mag-analyze, 'yun lang talaga. Hindi kasi puwedeng memorization dito, dapat kasi analyzation dito. Critical thinking tayo dito, okay? 43, letter B ang mga sagot nila, letter B. Kasi sabi diyan concrete, 'di ba? Keyword mo na yung concrete diyan, eh. Oh, papaano mo daw i-a-apply yung ano diyan, yung paano ba ipe-present yung math, 'di ba, yung math concepts at saka formula sa concrete situations. Ibig sabihin, parang real life gano'n, 'di ba? Parang real life concrete ipapakita mo sa kanila, oh, 'di ba? Oh, so mga letter B yung mga sagot, merong sumagot ng A, may sumagot ng A, may sumagot ng C. A tsaka C ang sagot. B, ayan, A, B, C, pero mas marami yung B. So, siyempre, sabi nga, concrete situations eh. So, applied mathematics. 'Di ba? I-apply mo para makakita nila. 'Di ba? Apply mo para makita nila. Alright, apply para makita. Ganyan, yan. Ito yan, applied math involves the application. 'Di ba? I-apply mo talaga yan of mathematics to problems which arise in various areas. Example, sa science, sa engineering, other diverse areas, ipapakita mo sa kanila doon. Kaya nga siya concrete. Concrete, may pruweba ka, papakita mo, 'di ba? Ayan So applied mathematics. So very good, tumama yung mga nag-B. Yung mga nag-A tsaka C, ligwak, ligwak yan. Okey lang basta may natutunan, Nag-keyword kasi kayo kasi sinabi ko nga dun concrete, sinabi na kasi dun concrete. Okay, so concrete, keyword mo na yung concrete. Next 44, mabilisan tayo, 44. What is shown by results in a pretest? Pretest madali lang 'to. Madaling question 'to. Ano daw yung pinapakita ng pretest, resulta ng pretest? Resulta ng pretest, 'Di ba bago kayo mag-actual test may pretest, bago actual may pretest tayo. 3 points agad si April daw, 'di ba? Parang si Steph Curry lang 'to, Stephen Curry nag 3 points. 3 points. Nag 3 points, May mga generalist tayo dito, may mga B.Ed dito. A ang sagot nila sa number 44, letter A daw. 'Di ba? 44, D, ayan may D, may tsaka may A. Letter D. Maraming letter D sumagot, Letter A, may A tsaka D. Ayan, naghalo-halo na, ayan naghalo-halo na. Pretest pretest ang pinag-uusapan diyan. Ayan na naman kayo, hindi niyo na naman hindi niyo naman binabasa, iniintindi yung question. Pretest, ano daw ang pinapakita ng resulta ng pretest? Pretest, before the actual yan, Kaya nga pre meaning before.
'Di ba? Before ng test mo, before ng actual test mo. So, anong pinapakita niyan? Ang pinapakita niyan siyempre yung prior knowledge, 'di ba? Prior knowledge mo. Kung prior knowledge, ibig sabihin, previous knowledge, o 'di ba? O pre-test nga eh. O previous knowledge mo, parang chineck lang, tiningnan lang kung anong alam mo, 'di ba? Stock up knowledge. Stock up knowledge. Sabi ni Daryl, stock knowledge daw. Stock up knowledge 'yan. Ayan, stock up knowledge. Okay? So, previous knowledge. Klarong-klaro 'yan sa question 'no, pre-tests are non-graded assessment tool used to determine pre-existing subject knowledge. Kung ano yung alam mo dun sa subject na yun, kung ano yung alam mo, okey? O siyempre, pre-test nga, eh, pre nga nakalagay na nga yung pre, eh. Hindi free na walang bayad, pre, sabi pre. Pre, ano ba yung pre? Okey, next question number 45. Of the following, most important for classroom management is ensuring that ano daw ang pinakaimportante na classroom management, yung i-ensure mo yung anong i-ensure mo, yung latecomers are duly noted. Latecomers, lastik 'di ba? Yung mga latecomers talagang ite-take note mo 'yan or, 'di ba the late, the late, the late Casey Karangiwan, 'di ba? The late Casey Karangiwan. Sabi nila letter C, may letter C, may letter B. May letter B, may letter C sila, oh. Letter B. Classroom management pinag-uusapan, ha? Classroom management ng classroom, intindihin niyo yung question. Keywords, keywords. Hmm, keywords tayo diyan. Classroom management. Ano daw yung pinakaimportante sa classroom management, 'di ba? Latecomers, importante ba 'yan? Pinakaimportante, most na nga, eh, most. Pinaka, pinakaimportante ba yang latecomers are duly noted? Pambihira, 'di ba? O tanggalin mo na 'yan sa choices dapat, wala na dapat A diyan. May sumagot pa ba ng A? 'Pag may sumagot ng A, pitikin niyo yung ilong niyo, pitikin niyo yung ilong niyo. Okey, instructional tools are used. Pinakaimportante ba 'yan? Pinakaimportante ba 'tong instructional tools are used? Pinakaimportante ba sa classroom management ang sinasabi diyan, classroom management. Oo, 'di ba? Students are quiet in class. Yung letter B puwede mo rin tanggalin yan, halos magkatulad lang yan sa A, eh. Yung A tsaka B halos magkatulad lang yan, eh, 'di ba? So ang tamang sagot is letter B, classroom is conducive to learning. Classroom management nga, eh. Kasi 'pag conducive to learning yung classroom mo kasi na-manage mo siya, eto na kasama na yang D diyan. Maayos yung classroom management mo, kasama na yung D, 'di ba? Parang ito yung general niya. So ang answer is conducive for learning, ano? A conducive environment for learning such as one with comfortable classroom setups, comfortable classroom setups, relevant use of teaching materials, kasama na rin yun dun, 'di ba? Instructional tools, kasama na yun dun. And interesting classroom activities, kasama na siya dun, will further motivate the students to learn. Tandaan niyo, ha? Conducive dapat sa learning yung classroom. Nakakabaliw ka, Prof. Ed. Hindi naman nakakabaliw yung Prof. Ed, madali mas mas dapat kayong ma-ano, ma-enjoy sa Prof. Ed. Bakit? Dapat dapat i-enjoy niyo yung Prof. Ed, kasi challenging siya, eh. 'Pag hindi kasi siya challenging, hindi kayo ma-e-enjoy. Na-e-enjoy ba kayo mag-memorize? Ah, sige tanungin niyo nga yung sarili niyo, nakaka-enjoy ba yung mag-memorize? Nakaka-enjoy ba yung mag-memorize? 'Di ba hindi? Hindi naman nakaka-enjoy yung mag-memorize kaya mas maganda yung Prof. Ed. Okey, mas nakaka-enjoy ang Prof. Ed. Mas gusto ko talaga 'tong Prof. Ed. Ayan 'no, 'di ba? Hindi nakaka-enjoy yung mag-memorize, boring 'yun, boring. Sige next, 46, ayan. According to progressivist educators like Carl Rogers, ayan ha, may mga discussion tayo sa mga 'yan. May ibang discussions tayo para sa mga 'yan. Hirap mag-memorize, oo. Madali lang din naman mag-memorize 'pag maganda yung memory mo, 'di ba? Siguro may memory gap ka na, memory gap ka na. Kailan pinatay si Rizal? Hindi pa ako pinanganak wala akong kinalaman diyan, wala akong kinalaman diyan, okey. Okey, ayan ha. Sige, so according to progressivist educators like Carl Rogers, may discussion pa rin ako diyan. What is the essence of creativity among school learners? Ano daw yung essence ng creativity sa mga school learners? 'Di ba kapag creative ka, ano daw yun para sa mga learners sa school? 'Di ba? Ang ganda ng question.
Ang ganda ng question. Kung ako yung learner, tapos meron akong essence ng creativity, oh, 'di ba? Ano 'yan para sa'kin. Oh, sige nga, letter D, may sumagot ng letter D, may sumagot ng letter B. Marami yung letter B, oh, maraming letter B. Carl Rogers. Okay, may letter B pa rin, convention. Parang conventional ka lang dito in industry. Kasi conformity wala 'yan, eh. Kahit i-analyze mo na lang yung question, bakit ka sasagot ng conformity, nagko-conform ka, creativity pinag-uusapan natin, nagko-conform ka, 'di ba? Conformity, agreement, may agreement ka, nag-a-agree ka, 'di ba? Industry, anong kinalaman niyan diyan? Eh, creativity yung pinag-uusapan natin sa mga students, sa mga learners. So, ligwak na yung A tsaka C, 'di ba? Ligwak na yung A tsaka C, wala na kaagad yung A tsaka C, dalawa na lang pagpipilian niyo. May sumagot ba ng A tsaka C diyan? 'Pag may sumagot diyan, lagot kayo. Ibig sabihin, hindi niyo inintindi yung question. Okay, so wala namang sumagot ng letter C at saka letter A. So, ba Janiel, sumagot ka pa ng A, Janiel. Sumagot ka pa ng A. Ayan si Janiel sumagot pa ng A. So, dalawa lang. So, ibig sabihin, ang tamang sagot diyan, yung feeling mo. Ano bang feeling mo diyan? Novelty. Okay, so letter D. Letter D ang tamang sagot. Oh, sinong sumagot ng letter D? Letter D. Very good yung sumagot ng D. Nag-B at saka D pa. Nag-B at saka hindi ka sigurado letter B o letter D. Okay, bakit? Si Rogers kasi, yung theory of personality development, may ibang discussion kasi ako niyan, marami kasi akong ang dami ko kasing slides dito. Eh, sobrang dami ko ng slides dito sa mga ano, sa Prof Ed. Okay, ang daming slides sa Prof Ed dito. So kay Rogers kasi yung theory niya ng personality development, ito 'yon, was based on humanistic psychology. According to his approach, everyone exists in a world of full of experiences. So novelty, 'di ba? Ano ba yung novelty? Parang feeling mo, 'di ba, your highness, yung ganyan, oh. Oh, 'di ba? These experiences shape our reactions that include external objects and people, oh. Also, internal thoughts and emotions, oh, 'di ba, kasama yung emotions mo. This is known as their phenomenal field. Oh, kasi nga learners ang pinag-uusapan natin. Learners, learners sa school. 50-50 lang. Learners sa school. Oh, very good. So, ang tamang sagot is letter D. Ayan, letter D yan. Oh, next number tayo, 47. Para makarami tayo kasi isang oras lang tayo, eh. 47. What kind of mistaken goal among students is hurting others? Uy, hurting others na 'to. Mistaken goal among students is hurting others to make up for being hurt. Sinasaktan ng iba kasi sinasaktan din sila or nasasaktan din sila. Okay? Or rejected, unloved, thus becoming cruel, hostile, or violent towards others. O eto na, 'di ba? Oh. Kasi nasaktan din sila, nire-reject sila o hindi sila minamahal, unloved sila. Kaya ang tendency, ang nangyayari, yung estudyante nagiging cruel, nagiging hostile towards other people, towards other students. Ayan ang ibig sabihin niyan, 'di ba? So i-translate niyo na sa Tagalog or Bisaya para at least mas mabilis niyong maintindihan yung question. Para mas mabilis maintindihan yung question. So 47 letter D. May letter A, may letter D na naman. Okay, may letter D, may letter A. Letter D, letter B. Madali lang naman 'to. Kay Wana naman 46 is 7. 40 niloko mo naman ako Wana, eh, niloko mo na ako Wana. Typo, yan typo error. Typographical lang, okey sige. Letter D daw kay Wana. Wannabe, okey. 47 kay B naman, letter C, withdrawal. Uy, hmm, nagwi-withdrawal ka ano Bin? Hindi may keyword ka na dito, 'di ba? Ang dali intindihin ng question, kasi sinasaktan mo yung iba kasi nga ikaw nire-reject ka. Hindi ka minamahal. Kaya ang tendency sinasaktan mo yung ibang tao, 'di ba? Okay. Oh, 'di anong sagot do'n? Withdrawal ba? Withdrawal, nagwi-withdraw ka nga, eh, ayaw mo nga, eh, 'di ba nagwi-withdraw ka, eh. Power seeking, sinasaktan mo yung iba, 'di ba? Kasi nga hindi ka naman sinasaktan ka rin, eh, so sinasaktan mo rin yung iba. Oh, nando'n na yung keyword mo, hurting others to make up for being hurt. Nandiyan na. So ibig sabihin, revenge, nagre-revenge ka kasi sinasaktan ka, sinasaktan mo rin sila. Revenge seeking kayo, hindi niyo iniintindi yung question, ha? Hmm. Si Jean, ano bang sagot mo, Jean? Nagkamali ka na naman dito, Jean, ano? Oh, intindihin yung question.
Kakagatin ko yung ilong mo, eh. Ulit. Letter D naman ang sagot ni Jean, ayan, 'di ba? So, revenge seeking, okey, ganyan lang pag-understand ng question tsaka pag-analyze. Mabilisan lang, kuhang-kuha ito yun, ito yung revenge. Sabi diyan, what the child is actually needing, anong kailangan niya? Kailangan niyang protect himself from physical harm. Pinoprotektahan niya yung sarili niya kasi nga sinasaktan siya, 'di ba? Oh, eto naman, feel when subjected to misbehavior. How could you do this to me? Oh, 'di ba? Bakit siya sinaktan? Tapos, will continue to hurt you or increase misbehavior. Oh, yun yung respond niya sa correction. Okay? Positive ways to respond, refuse to be hurt. Avoid temptation to hurt back. Withdraw from conflict. Oh, 'di ba? Huwag kang makipag-away. Ayun yung positive ways to respond. Pabayaan mo. Oh, 'di ba? Pabayaan mo. Oh, so revenge seeking. Revenge of the Fallen. Number 48. Ayan na, madali lang 'yun ha, madali lang 'yun. How is periodic reporting of student grades useful? Oh, yung pagre-report daw ng grades ng mga student, paano siya naging useful? Periodic ha, first periodical, first, second periodical, mga ganyan. Paano daw siya naging useful? Analyze lang. Sobrang dali lang naman ito. Ito yung pinakamadali siguro. Meron ako siyempre, meron. English major ka pala, Kali. Si Kali, si ano 'to, sino ba 'to? Si Benzi ba 'yan? Sige. Meron ako pero hindi pa ngayon, okey. Ang dami ko ngang ano, eh, ang dami busy kasi, ang dami ko kasi may klase kasi ako sa IELTS. Pero sa August siguro, August ako magsta-start ng live ng ano, ng, English major. Kaya meron akong mga pino-post dun sa ano ko, social studies kay Daniel 'yan. Meron akong nilalagay dun sa Facebook page ko, marami dun puro English major 'yun, mga literature pang English major 'yan, ang dami dun, ha. Magbasa-basa na kayo, magsimula na kayong magbasa-basa. So letter A ang sagot nila. English major din si Isidro, ayan. So don't worry, meron tayong English major din si English major ka, Jean? English si Isidro. English major ka pala, Jean, ayan. Ayan, sige. Intindihin mo yung question, Jean. Intindihin mo yung question. Late ka. So the late Jean Buena. The late Jean Buena. Dito si Steph, unit earner here, social studies. Unit earner din naman ako. Unit earner din ako, pero mass comm graduate kasi ako, kaya English major ako. Okay, BEd. BEd pala si Joanne. BSEd English si Wana. May BSEd pala 'to, English major din pala 'to si Wana. If you wanna be Julas Siri. Ayan. Okay, sige. Recorded, hindi 'to recorded. Hindi 'to recorded. Nasa ano 'to, nasa Netflix lang 'to. Huwag kang mag-alala, Jean, nasa Netflix. Panoorin mo sa Netflix, nandun 'to. Okay, sige. Ayan, Gen Ed pala. Gen Ed si Janiel. Mas madali yung Gen Ed dito, bakit madali yung Gen Ed? TLE. Filipino, ayan, Filipino. Maraming social studies dito. Marami sila rin, social studies. Si Menchi English major din, alright, sige. Sige, don't worry, mag-aano tayo niyan, ha. Magla-live tayo niyan mga 'yan, okey? Meron akong social studies na ano, English major din pala si Stephanie. Okay, sige. So don't worry, magla-live tayo niyan, okey? Sige, ano na sagot niyo rito? Anong sagot? Anong sagot? Letter? Letter? Letter A. Okay, sige. Kasi kung titingnan mo naman, hindi naman talaga 'yan ano, as obligation, puwede namang hindi. Way to please mo yung parents, 'di ba, ang pangit naman pakinggan 'yan. A way to support for the school, hindi as a way to win support para kunin yung suporta ng eskuwelahan. Siyempre hindi, 'di ba? As feedback. Kasi 'pag hindi ka nagbigay ng feedback, anong mangyayari? First grading, hindi ka nagbigay ng feedback, baka second grading bagsak pa rin 'yan. 'Di ba? Pagdating ng third grading hindi ka nabigyan ng second grading period, hindi ka nabigyan ng feedback, bagsak pa rin. Patay, patay. Kaya importante ang feedback dito, para alam nila kung saan sila mahina, kung saan sila malakas. Okay, saan yung dapat nilang i-improve. Tandaan niyo 'yan, ha. So, feedback. Information given to the learners about the learner's performance, 'di ba? Relative to learning goals or outcomes. 'Yan, nandiyan lang, Okay, next, 49 para makarami tayo. Kasi 1 hour lang tayo dito, may klase kasi ako mamaya. What is the descriptor for a numerical grade of 90% as a level of proficiency? Ano daw yung descriptor ng 90%? Ito, magti-teacher kayo dapat alam niyo 'to, magti-teacher kayo hindi niyo alam 'yan,
Alam na alam, madali lang 'to, madali lang 'to. Yung iba dito manghuhula na lang. Oo, mo-motivate sila mag-study. Oo, so A, outstanding. Sigurado kayo? Kasi yung outstanding kasi sa labas yan, sa labas nakatayo. Outstanding, sigurado kayo diyan? Very poor, mahirap yan, mahirap yan, sobrang hirap niyan. Mahirap. Walang hiya. Okey, sige. Okey, so A. Alright, very good, 100% daw A, very good, 'di ba? Outstanding, 90 to ano ba 'yan, 90 to 100, ayan, outstanding. Okay, 90 to 100, outstanding. 85 to 89, passed, very satisfactory. Satisfactory, 80 to 84, ganyan lang naman tatandaan niyo, 'di ba? 5 points, 5 points, 'di ba? Ito 10 points, 5 points, 5 points, 5 points. Okay, ayan, Tapos 75 to 79, fairly satisfactory, pasado pa rin. 'Di ba? Kahit sabi nga ni Duterte, "Bakit 75, 75 pasado, 'di yun lang naman hinihingi ng gobyerno, anuhin mo yung sobra, 'di ba? Did not meet expectations, below 75." Below, hindi 75, below. So ibig sabihin 74, 73, 72, below, yun ang failed. Okay? Aanuhin mo yung sobra, 'di ba? Or 80, 84, satisfactory. Satisfactory yung 80, 84. Aanuhin mo yung sobra, 'di ba? Okay na. Okay, next. What numerical grade corresponds to the descriptor did not meet expectations? Hindi na meet yung expectations. Uy, ang dali naman. Masyadong madali 'to. Did not meet. Oy, si Wachichaw, the late Wachichaw. Hindi nga ma-transfer, pamigay sa bagsak. 'Di ba? Tama. Pamigay. Yung sobra pamigay mo na lang dun sa bagsak. Pamigay mo sa bagsak yung sobra. Si Wachichaw, late si Wachichaw. 50, sure daw, 50. Below 75. Did not meet, 'di ba? Did not meet, hindi mo na-meet, So, very good. So, madali 'tong mga questions na 'to. Madali lang 'yan sila. Ayan, madali lang 'to. Hanap tayo ng medyo challenging. Dito tayo sa 51. What is demonstrated by DepEd's emphasis on learning and assessment for percentage contribution to the grade of students in grades 1 to 10? Ayan na, medyo challenging na. Maganda 'to. Sige. Letter A, more importance for performance tasks. Ano daw yung emphasis nila on learning and assessment? Ano ba yung emphasis nila doon ng DepEd? Doon sa mga learning tsaka assessment. Ano ba yung tinitingnan nila doon? Ano ang tinitingnan nila doon? Okay? Oh, tinitingnan ba nila yung performance? Important daw, more importance for performance tasks? Mas importante yung performance task. More stress on student discipline. 'Di ba? More stress on discipline, student discipline, lastik, 'di ba? More value for written work. Written work naman 'to. More stress on leadership. Basic, ang daling sagutan 'yan. Sa choices pa lang kuhang-kuha mo na yung sagot diyan. 'Di ba? Yung ano yung emphasis ng DepEd dun sa learning and assessment. Sobrang dali kasi sa choices pa lang, pwede ka na mag-process of elimination. Okay, letter A, letter A. Parang gusto ko 'to uminom ng kali, ayan. Charmaine, Charmaine Kabawatan, ayan. Performance, sabi ni Senya. Krishalyn, letter C. Uy, bakit ka nag-letter C diyan, Krishalyn, Bakit ka nag-letter C? Krishalyn? Ikaw, Krishalyn, Ikaw, Krishalyn. Sabi ko nga puwede ka na mag-process of elimination diyan, Learning and assessment, learning. So, ibig sabihin more value for written work ka diyan, magre-written work ka na magre-written work? Nasaan ang learning diyan tsaka assessment? 'Di ba, Krishalyn? So ibig sabihin ligwak na kaagad yang C diyan. Siyempre learning and assessment ang pinag-uusapan natin, ligwak na yung discipline. Ligwak na rin yung leadership. Anong pinag-kinalaman ng leadership diyan? Walang kinalaman ng leadership diyan, learning kasi yan, at saka assessment yung leadership. Ano yan, ha? Presidente ka ng ano? Ano yan, presidente ka ng ano, eskuwelahan niyo. Okey, leadership. Walang kinalaman yan, Walang kinalaman yung BCD, okey? So letter A ang tamang sagot diyan, 'di ba? Performance task kasi nga learning, ano bang natutunan mo?
'Di ba? Anong natutunan mo? O i-a-assess nila yung natutunan mo. 'Di ba, assessment of percentage nga, eh, oh. Maganda ba yung performance mo? 'Di ba? More importance for performance task. Okay? Oh, add one out, oh, 'di ba? Oh, process of elimination, add one out. Kaya lang kasi tandaan niyo, ha, dito sa Prof Ed, mahirap kasi gamitin yung mga ganyang process of elimination tsaka add one out, mahirap 'yan. Kahit umbrella, mahirap 'yan, ha. Oh, depende sa question. Kaya ang pinakamagandang gawin niyo, analyze talaga. 'Yan, ha, 'yan ang advice ko sa inyo, ha. Huwag niyong i-a-apply dito 'yan lahat, yung mga add one out, yung mga umbrella method, yung mga oh, okey, process of elimination, 'wag 'yan dito sa Prof Ed, ha. 'Wag ako, sabi ng Prof Ed, 'wag ako, okey. Analyze talaga. 'Yan ang pinakamagandang paraan para sa Prof Ed, analyze. Ayan, 'di ba? So yung written kasi ano bang performance nila diyan, ha? Yung written 30, 40, 20. Performance 50, 40, 60, ang laki, oh. Kita mo? Nandito yung emphasis nila sa performance task. Sa assessment naman 20, 20, 20. Learning and eto siya, so 50, 40, 60, 'di ba ang taas? Yan ang focus, ha, yan ang emphasis nila, performance task, okay? Next 52 para madagdagan natin. Metacognition, okay, tama, 'di ba? Prof Ed kasi 'to, Prof Ed kasi 'to. Okay, sabi ni Lovely, ayan, Lovely. Lovely, lovely day. Alright, si lovely day. Okay, sige. Next question tayo. What approach to motivating students is used by making encouragement remarks? Ano daw yung approach ng tawag diyan? Kapag nagbibigay ka ng mga positive remarks, okay? Encouraging remarks, such as, I know you can do it. Etchos lang, ha. Keep trying. That's the boy, that's the girl. Etchos lang naman, 'di ba? Etchos lang. Anong approach 'yan? Letter B sabi nila, behavioral modification approach. Behavioral modification approach. Sige. Tingnan natin yung mga sagot nyo. Okay? Letter B, behavioral? Behavioral? Letter B, success. Letter C yung behavioral, success approach. Success approach? Okay? Letter B. Puro letter B yung sagot, 'Di ba? Letter B yung mga sagot. Letter B. May letter A, 52 may letter A tayo, 'di ba? May letter A tayo. May letter A. Sabi diyan, I know you can do it. Keep trying. Keep trying daw. So analyze muna natin. Letter A kay kay Stephanie. Sabi ni letter A, try daw, try. Assertive approach, try. Try lang, try. Okay, so success approach. Success approach, 'di ba? Ang dami sumagot ng success approach, eh. 'Di ba? Success approach. Kasi I know you can do it. Success approach ba 'yan? Nag-succeed ba 'yan? Success approach. Okay, so ang tamang sagot diyan is, ang sabi diyan, motivating students by making encouraging, mino-motivate mo siya. Kasi baka mamaya, halimbawa, nag-fail siya, sasabihin siya, "Ay, I know you can do it. Huwag kang mag-alala, I know you can do it." 'Di ba? Keep trying lang. Bagsak siya, keep trying lang. Hindi niya kinaya, keep trying lang. Okay. That's the boy, that's the girl, 'di ba? At least sinubukan mo, ganyan lang, 'di ba? At least sinubukan mo. Ano 'yan? Ha? B siguro, B. B success. Okay, ang tamang sagot diyan is acceptance approach. Hindi niyo alam 'tong mga approaches na 'to na pinagsasabi diyan. Ano ba 'yan? Ito yung mga approaches to classroom management, Approaches to classroom management, 'yan. Pag-approach natin sa classroom management. Ayan, Oh, 'di ata. Wachichaw. Wachichaw. Wachichaw, ang sagot diyan is letter D, acceptance approach. Okay? Acceptance approach, ha. So yung 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 behavioral, ito yung behavioral. Yung assertive, rules of behavior and consequence for disobeying. Kaya nga siya assertive, 'di ba? Nag-a-assert ka. Uy, mali ang ginawa mo, 'di ba? Nag-a-assert ka. Mali talaga yung A diyan, ha. Walang sumagot ng D. Mali talaga yung A diyan. Sino sumagot ng A?
Hindi, okey lang sige, malamang hindi niyo pa naintindihan yung assertive na nga, sabi na nga sa assertive 'di ba? Assertive. So, medyo parang galit ka 'pag may mali, "Uy, bakit 'yan? Bakit mo ginawa 'yan?" 'Di ba? Oh, 'yan ang assertive. So, mali na yung A kasi assertive yung A 'di ba? Oh, yung isa naman behavioral modification approach, ito 'yan, spends little time on the personal history of the students or searching for the reason for a particular problem. Pinapabayaan mo na, okey, hindi mo na inaalam. Okey. Kaya siya behavioral modification approach. Okey, ayan, spends little time on the personal history. Wag mo nang alamin yung personal history, bakit siya ganyan. Behavioral 'yun. Iba yung definition, 'di ba? Kaya iba yung pagkakaintindi niyo. Kita niyo iba yung definition kaya iba pagkakaintindi niyo. Okey. Okey? Yung success approach iba rin 'to, iba rin ang pagkakaintindi niyo. Ayan, it is, sabi diyan, rooted in humanistic psychology and the democratic model of teaching. Psychology, humanistic. So, ibig sabihin, ang pagkatao, humanistic, democratic, may freedom, model of teaching. Yun ang success approach. Iba ang pagkakaintindi niyo, kaya nagkamali, iba ang pagkakaintindi, okey. Iba kasi yung definition, 'di ba? Mga approaches kasi 'to sa classroom management. So, yung acceptance, ito yung discipline. It is a discipline-rooted humanistic psychology and maintains that every person has a prime need for acceptance. 'Di ba? Sabi mo sa kanya, "Ay, okey lang 'yan, keep trying." 'Di ba tinanggap mo kahit bagsak siya, hindi siya pumasa or sabihin natin ano, hindi niya kinaya, "Okey lang 'yan, better luck next time." 'Di ba? Acceptance 'yon, may tinanggap mo. Hindi mo binuli tuloy yung bata baka kasi bulihin mo pa 'di ba, bulihin pa. 'Di ba sumasaktan pa yung bata. Acceptance, ayan ang mga definitions nila. So, dapat i-memorize niyo 'to, tandaan niyo 'yan, tandaan niyo 'yan. Lumalabas 'yan sa Prof Ed. Okay, so acceptance approach ang answer do'n. Next 53. Uy, malapit na mag-ano, sige. Kayanin natin siguro mga ano kung kaya hanggang may klase kasi ako, Sige lang, may klase ako ng 9:30 pa naman, sige tapusin natin siguro hanggang 60. Among thinking skills, complex cognitive means ability, ano daw, ability to ano daw yung complex cognitive, maganda 'yan, complex cognitive. So, ano ibig sabihin ng complex cognitive, 'di ba? Nandiyan na lang sa keyword mo 'yan, complex, tapos cognitive pa, complex na nga, cognitive pa. Yan ang keyword natin diyan, complex cognitive. Complex. Sabi ko nga, keyword niyo diyan complex tapos cognitive. Oh, thinking skills. Okay, letter D, may letter C, may letter B. Okay. Letter D. Okay. Into categories. Letter C, integrate varied information. Okay. Okay. Feel ko Sir D, kasi mas maraming gagawin, mas maraming gagawin. Dahil complex, mas maraming identify and place ideas into categories. I-identify mo. Okay, kapag complex cognitive, ang ibig sabihin niyan ano, ha, pinagsasama mo, okey? Pinagsasama mo yung iba-ibang information. Pinagsasama mo yung iba-ibang information, 'yun ang complex cognitive. So, ano ibig sabihin niyan, pinagsasama, hindi bine-breakdown. So, mali yung B. Hindi rin yung maintain discussion, so mali rin yung A. 'Di ba? So, dalawang siya, puwede siyang D, puwedeng A. Pero nga pinagsasama mo, ini-integrate mo yung iba-ibang information. So, letter C ang tamang sagot natin diyan. Ayan, letter C. Bakit? Ayan, meron tayong 7 comprehension skills, 7 sila. Ano yung 7 yun? Analysis, okay. Second, focusing or scanning. 'Di ba, meron tayong scanning, Comparative analysis, nagko-compare ka.
Ito yung comparing kanina, yung sinabi niyo dun sa ano ba yun, letter B ba yun? Oh, comparative analysis. Yung pangatlo yung narrowing. Yung narrowing mo, yun yung ina-analyze mo, pinapaliit mo yung information, 'di ba? Oh. Yung number 5 man, yung complex cognitive. Okay? Ano yung complex? Yung narrowing kasi ano, the ability to identify, place new information into yun na yun, yung narrowing ko kanina. Letter ano ba? Letter D. Letter D yung narrowing, okay? Yung complex naman, complex cognitive tsaka yung 6 sharpening to maintain distinction between cognitive structures including old and new information. O, 'di ba? Oh. Old and new, yung mga dating information mo tsaka yung mga bagong information mo, dinidistinguish mo, pinagsasama mo. 'Di ba? Dinidistinguish mo yung old tsaka new, mga varied information. And the last one, yung tolerance. To monitor and modify thinking without frustration. Ito yung maganda tong tolerance din. May mga question din sa tolerance, okay? So, ang answer is complex cognitive. Okay, complex cognitive. Yung mga dating information, yung mga bagong information, mga varied, mga iba-ibang information, pinagsasama mo na. So, letter C ang tamang sagot. Okay, very good dun sa mga letter C. Ayan, very good sa sumagot sa letter C. Oh, next, para mabilis. Number 54. Which item page in newspapers demonstrates critical thinking worthwhile for use in instruction on current issues and events? Ayan na yung keywords nyo dyan. Critical thinking, tapos current issues and events. Critical thinking ha, tandaan nyo, critical thinking, worthwhile for use in instruction on current issues and events. So, keyword nyo, critical thinking, current issues and events. Yan ang keywords nyo dyan. Magki-keywords kayo para mabilis sumagot. 54, Craynante, letter C. Si Daniel, letter D. Number 54, ano to, Freezy ba yung ano mo? O masyado kang pricey? Joke lang. Mapresyo masyado to siya eh. Pricey. Paano ba magbasa niyan? Freezy or pricey? Masyado kang pricey. Masyado kang pricey. Pricey pricey ka ba? Pricey pala. Masyado kang mahal. Pricey ka masyado. Joke lang. Okay, joke lang. Eto na, sabi nila. Okay. Letter A, may sumagot. Letter C, sabi ni Jaime. Oh, mahal. Mahal. Pricey nga. Pricey, mahal. Okay. Letter A. Ayan na naman. Hindi na naman kayo may discussion ako ng ano. Ay, si Marian, ano nangyari? The late Marian Sandoval Vinuya. So, joke lang. The late loving memory of. Oh, joke lang. Okay, sige ha. So, ano naman, di na naman kayo nag-a-analyze eh. Mga English major, meron tayong ano ha? Campus journalism. Kasama yan sa campus journalism. Di ko. Walang niya kayo. Critical thinking nga sabi. Critical, oh, critical. Critical, sabi ko nga sa'yo, keywords critical thinking eh, tsaka current issues and events. Saan ba yung nag-a-analyze? Critical thinking, saan ba yun? Nag-a-analyze ba kayo sa news page? Nagbabasa lang kayo dyan eh, kung anong nangyari eh. Nag-a-analyze ba kayo dyan? Oh. Ito, madali ito sa akin kasi mass comm graduate ako. O sige. Nag-a-analyze ba kayo sa news? O nagbabasa lang kayo? Kinukuha nyo lang information. Nag-a-analyze pa ba kayo dyan? Society page. Saan nyo kinuha yung society page? Anong gagawin nyo sa society page? Gagawin nyo sa society page. Okay, sige. O society page, mas may sense pa yung news page yan kaysa society page. Sumagot pa kayo ng letter D. Ah, Sumagot pa kayo ng letter D. Sige. Letter D. Mas may sense pa yung news page yan kaysa society page. O siyempre, hindi entertainment, di ba? Ano yan? Showbiz? Showbiz. Opinion. Kaya nga, di ba, yung mga nagsusulat ng opinion, o sino bang mga nagsusulat ng opinion? Sa newspaper, sino bang nagsusulat ng opinion? Sino pwedeng magsulat ng opinion? Okay, sige. O letter C, di ba?
Kasi merong isang issue doon, may isang issue doon na ina-analyze nga yung isang issue doon, eh, sinusulat. Oh, columnist daw, mali yan ha? Mali yan ha? Ito tandaan niyo, yung opinion page, yung mga editor, yung mga editorial doon, tatandaan niyo, yung mga editorial, kahit sino puwedeng magsulat diyan basta member ng publication. Kahit sino 'yan, okey? Kahit sino. Oh, tandaan niyo 'yan, okey? Mag-search kayo diyan, kahit sino puwedeng magsulat ng editorial basta member ng publication na 'yon. Tatandaan niyo 'yan, okey? Hindi lang basta editor nagsusulat diyan, hindi lang writer. Okey, so opinion page, 'di ba, yung mga editorial, kasi may isang issue do'n na pinag-uusapan nila, ina-analyze nila, 'di ba? Oo, kasi yung mga siguro yung mga hindi English major hindi rin 'to alam. Okey, sige ayan, so at least alam niyo na ngayon, alam niyo na ngayon, opinion kasi editorial 'yan, may editorial do'n. Okey, opinion page siya, okey, very good, okey lang 'yan magkamali, okey lang. Okey lang 'yan basta may natutunan kayo, okey na 'yan. So, opinion page, ayan. Critical thinking is an intellectually disciplined process of applying, analyzing, synthesizing, or evaluating information gathered from or generated, 'di ba, critical thinking. Kasi do'n sa opinion, do'n nila pinag-uusapan yung isang topic. Okey, anong anong puwedeng mangyari, anong dapat gawin ng gobyerno, may ginawa ba ang gobyerno? Usually tinitira diyan ng gobyerno, eh. Siyempre, para to attract the readers, 'di ba? Tinitira diyan yung gobyerno. Okay, next, or politician, usually mga ganyan. What is the descriptor for numerical grade of 80 as level of proficiency? Ito madali lang 'to, 80 to 8. Yan, sige 80. 80, ayan, ano daw yung 80? Madali lang siya. 80. Okey lang yan maligwak basta may natutunan kayo, okey sulit na yan. Nagkamali man basta may natutunan, sulit na yan. Pagdating sa actual, hindi na kayo magkakamali. Ang problema yan kung sa actual pa kayo magkamali, naku po, patay. Letter A. Okey, letter A. Letter B kay Bean, ayan. Okey, andito na si AMM, ayan na. AMM Radio Network. Okey. Okey, joke lang. Si Watchi Chow, ito pala si Watchi Chow pala, sumagot pala si Watchi Chow. Pero 53 pa yung sinagutan niya. Watchi Chow, nasa 55 na Watchi Chow. Ano ba 'yan, typo error? Typo error, okey. 80 to 84 sabi ni Lovely. 80 to 84 sabi ni Senya. Jaime, letter A. Tama, dapat letter A, ayan, letter A naman 'yan. So, 80 to 84 'yan, satisfactory. Okay, very good. Next question tayo kasi madali lang 'yan, do'n tayo sa challenging. Sa challenging tayo. Machichaw. Next, 56. What is the philosophy behind Philippine schools that seek to promote democratic opportunities for all and humanistic education through lifelong learning? Ay, maganda 'to, madali lang 'to. 'Pag naintindihan niyo, siyempre madali lang siya, 'di ba? Lifelong learning ano daw yung philosophy behind Philippine schools that seek to promote democratic opportunities. May mga opportunity dapat sila para sa lahat. May opportunity para sa lahat. 'Di ba? At saka humanistic education through lifelong learning. Okey, lifelong learning. So madali lang 'to. Diyan ka lang ng keyword sa democratic opportunities, 'di ba? Tapos humanistic for lifelong learning, ayan lang, keyword mo diyan, democratic opportunities. Okey, tapos humanistic education through lifelong learning. Yan na yung mga keywords mo. Anong sagot niyo? Progressivism, ang sabi ni Mapresyo, Frizy. Mapresyo. Mapresyo 'to masyado, eh. Masyado kang mapresyo. Mahal ka masyado, ayan. Progressivism sabi ni Senya, ni Jean, ni Lovely, ni Reynante, ni Josward, ni Isidro, ni Janiel, ni Jaime. Si Micaela naman nag-B. Jean, ano ba sagot mo, Jean? Letter B ang kay Jean pala, letter B. Okay, letter B din ang kay Micaela. Kay Gertz, D. Paano mo basahin 'yan? Jertz or Jertz? Okay, Kuya Jertz. Kuya Jertz. Si Joanne Peñaflor, ayan. So, okay, tama naman, very good. Yung keyword natin diyan, democratic opportunities pa lang, 'di ba? Diyan pa lang, eh. Tapos yung lifelong learning, 'di ba? Lifelong learning, so letter B 'yan, progressivism. Good job. 'Yan, the progressive classroom is about exploration experience, 'di ba?
Teachers act as facilitators in classroom where students were explored physical, mental, moral, and social growth. Lifelong learning growth, di ba? Common sites in a progressivist classroom might include small groups debating custom-made activities and learning stations. So, growth. Yan, lifelong learning. 57. Alas 9 na. What is asked by the teacher in making students to a deduction or inference on the lesson presented? Ito, maganda to. Sige, deduction to ha. Oh, deduction. Okay? Deduction or inference. Ayan, sige. On the lesson presented. Ano ba yun? Yung inference. Ano ba yung deduction? So, dapat alam nyo yan, ha? Sige. Deduction. Deduction, di ba? Deduction. Deduct. O, lagyan na number 57. O, lagyan number 57. Sige. Number 57. Sige. Tingnan natin yung mga sagot nyo dito. Deduction na to, ha? Deduction. Ano ibig sabihin ng deduction? Late kasi, late. Pag may late, may deduction sa sweldo. Pag nag-overtime ka, walang addition. Walang addition. Saklap, di ba? Saklap. Parang call center lang eh, di ba? Sa call center lang, di ba? Ang tagal ko nag-call center, 11 years and 3 months ako nag-call center. I was a supervisor and manager on duty dati sa call center. 3 years ako sa Teletech, tapos 8 years ako sa EPLDT Ventus dati, tapos naging SPI. Ayan, naging SPI Global. So, 11 years ako nag-call center. Tapos, nagpunta ako sa Vietnam, nagturo ako ng English sa Vietnam, English and IELTS. 3 years naman ako nagturo sa Vietnam. Ex-OFW ako, galing ako sa Vietnam. Conclusion, deductive, general to specific. Okay, sabi ni Senya. Magaling, magaling ha. Meron kang ano dyan ha, explanation ha. Ang sabi niya, conclusion daw, letter C. Okay, letter A. Ang dami nag-A, summary. Okay. So, ang tamang sagot is letter C, conclusion. Tama yung sinabi ni Senya. Diba? Deductive kasi. Deduction kasi yung sabi yan eh. Deduction, baka assumption, deduction. Assumption, assuming ka ha. Assuming ka. Assumption, assuming. Assuming ka. Lovely ha. Assuming ka masyado lovely ha. Assumption daw, so assuming. Conclusion, 'di ba? Kasi nga nagsulat ka, naglagay ka ng conclusion paragraph, 'di ba? Should restate your thesis kasi kung ano yung mga nilagay mong thesis doon, yung mga ideas mo doon. Thesis, pag sinabing thesis, yun yung mga main topics, yun yung mga ideas mo doon, sinulat mo doon. Nilagay mo sa conclusion. Okay? So conclusion 'yan. All right? Summarize the key supporting ideas you discussed throughout the work, 'di ba? Yung mga pinagsusulat mo doon, ilalagay mo sa conclusion. Okay, so galing ka dun sa mga pinagsusulat mo, nilagay mo, inisa mo sila. Okay, inisa mo sila. Ito talaga si ano, natawa kay Lovely, si Lovely talaga, pampagulan si Lovely. Okay. Okay, so inisa mo, 'di ba? Inisa mo, kaya nga siya deduction. Deduction. Okay? Hindi mo na pinahaba, deduction, pinaikli mo. Okay, pinaikli mo. Yung mga sinulat mong ideas doon, pinaikli mo, deduction mo. Okay, so ang tamang sagot is letter C, conclusion. Next, 58. Ayan, malapit na tayong matapos. Sige, hanggang 60 tayo. So, 3 numbers. What is the descriptor na naman? Ito na naman the descriptor. Ayoko ng mga ganito. Nag-memorize nyo lang to eh. For our numerical grade of 91 as level of proficiency. Sige. Number. May deduction. So may deduction. Okay, sige. Alright, sige. Dati nung nasa Vietnam ako, nasa ano na ako, 75 to 78,000 na yung sweldo ko doon dati. 75 to 78K na ako doon sa Vietnam dati. Kaya lang, nung na-pandemic, so hindi na ako bumalik. 90 to 100, outstanding. So, sa labas nakatayo. Ayan. Pag ganyan yung estudyante nyo, papasukin nyo ha, kawawa naman. Kawawa naman estudyante nyo, outstanding, di ba? Madali lang naman to, nakakapagod yan. Outstanding. Nakakapagod yan kasi masyadong madali, di ba? Ayan, outstanding, 90 to 100. Okay, punta tayo sa 59. When is it best for Teacher Anna to set up classroom routines? Kailan daw so best na mag-set up ng classroom routines? Example, passing a paper, seeking permission in class, etc., etc. Kailan daw best dapat mag-set up ng mga routines sa classroom? Kailan ba best? At the end of the year, pagkatapos daw ng year,
Year end daw. In the middle of the year, sa kalagitnaan daw. Start of every class. So, kada klase nyo, yun, magsiset up yung classroom. At the start of the year. O, di ba? Pag nagkamali kayo dito, naku po, lintik. Lintik lang ang walang ganti. Okay. O, 59. Lagyan yung number, 59. Lagyan yung number, 59. Micaela, nasa 59 na tayo, Micaela. Letter D, sabi ni 59 kay letter D. Sino nag-letter D? Sige. Letter D. Letter D, ayan. Para hindi boring, 'di ba? Masyado naman boring, masyado kayong seryoso. Masyado kayong seryoso sa buhay. Ha? Huwag kayong masyadong seryoso sa buhay, baka mapadali ang buhay. Joke lang. Sige. Letter D, letter C, may sumagot ng letter C, 'di ba? O kayo talaga, hindi na naman kayo nagbabasa, hindi na naman kayo nag-iisip. Hindi naman kayo nag-a-analyze. Janiel, Joshward, Gian. Gian ba 'yan pagbasa? Gian Lomboy. Leslie, bakit letter C? At the start of every class, ibig sabihin kada araw-araw, Monday to Friday, magse-set up ka ng routines, classroom routines. Oy, dapat ganito gawin nyo. Kinabukasan, hoy, ganito gawin nyo. C din kay Chrissy. Kay Micaela, C din. Ano ba naman yan? At the start of every class? Isipin mo naman yun, araw-araw, magaganyan ka sa mga estudyante mo. Hoy, sige, ganito gawin nyo. Kinabukasan, ganito ulit gawin nyo. Ha? Ganyan gagawin nyo? Redundancy. Hindi ba nakakapagod yun? Hindi ba nakakapagod yun? Araw-araw ginaganon mo yung estudyante mo. Baka sabihin ng estudyante mo sa'yo, pambihira ka naman, ma'am. Sinabi mo na yan kahapon, ma'am. Tapos sasabihin mo sana kinabukasan, inunahan ka na ng estudyante mo. Inunahan ka na ng estudyante mo, di ba? Yan, di ba? Dapat start of the year. Para yan ay i-follow nila, dire-diretso na. Huwag mo na sabihin ka araw-araw. Kakarindi ka naman. Para kang sirang plaka. Para kang sirang plaka. Kinabukasan, uunahan ka na ng estudyante mo niyan, di ba? Kung ano sasabihin mo, alam na nila. Di na lang. Once lang makalimutan. Once lang makalimutan. Okay, sige. Tandaan nyo, pag kasi kayo nag-set up ng mga routines, okay, di ba mga rules, mga policies nyo, ganyan yung mga routines, may mga rules kayo, may policies. Yung ginagawa nyo, pag naging teacher na kayo, ang gagawin nyo, papapirmahan nyo yan sa kanila, di ba? Papapirmahan nyo yan. Susulat kayo, pirmahan nyo yan. Di ba? Sila kasi sila rin naman ang magse-setup niyan. Sila rin naman tatanungin mo, di ba? Sirang plaka. Sila rin naman ang tatanungin mo. Okay? Yan tandaan niyo ha, at the start of the year. Bihira kayo, araw-arawin niyo pa. Sabihin ng estudyante, nakakarindi ka, ma'am. Nakakarindi ka, ma'am. Sapakin kita diyan, ma'am. Sige, last. Ayan. Which is true of constructivist teaching? Constructivist naman to. Teaching learning process. Ano daw yung totoo dyan sa constructivist teaching learning? Ano daw yung totoo dyan? Sige. Yung alcohol ko. Number one lang, based on students' question and interest. Based daw dun sa interest ng mga estudyante, di ba? Sa question nila at saka sa interest nila. Kung ano yung gusto nila. 2 naman, interactive. 3 naman, dialogue. Constructivist ha. 4 naman, group work. Group work naman yung 4. D na daw. Sabi, di na natuto. Di na natuto. Hindi na natuto si Chrissy Don. Di ba? Hindi mo pa ginawang crazy Don. Crazy Don. Joke lang, Crazy Don. Crazy Don. Letter D. May letter A. May sumugot ng A si Stephanie. Letter A. Based on student. Constructivist ha. Constructivist teaching yung pinag-uusapan dyan. Ano ba yung mga constructivist? Diba? Constructivist. Dapat alam niyo yung constructivist ha. All of the above. Sabi ni Mapresyo. Si Frycy. Mapresyo. May letter C pa si Lian. Guntan Galivo. Juliano Lucas. Kakapagod naman basahin ang pangalan mo. Pag nag-exam, kakapagod naman isulat niyan. Si Wachichaw. Letter dito. Sabi ni Wachichaw. Wachichaw mineral water. Wachichaw mineral water. Okay, sige. So, ang tamang sagot dyan is letter D. Lahat yan. Constructivist, lahat yan. Okay, lahat yan ha. Bakit lahat yan? Ito yung constructivist
Reciprocal teaching learning. Reciprocal, nire-reciprocate mo yung teaching tsaka yung learning. Dapat may teaching, may learning. O, di ba? May teaching tsaka may learning, ha? Inquiry-based. O, di ba? May question. Problem-based learning. Oh, may problem-based learning tsaka yung cooperative learning. Kung babalikan mo yung mga choices, group work, cooperative. 'Di ba? Group work, cooperative. Tapos, problem-based learning, pwede siya sa dialogue. 'Di ba? Nag-uusap kayo, dialogue. Inquiry-based, may mga question eh. May mga question din. Interactive din siya, 'di ba? Kita nyo, group work, interactive din yung group work eh. Dialogue, interactive din yan eh. Based on student question, meron na rin dyan eh, no? Inquiry-based, tsaka yung teaching learning, reciprocal, nire-reciprocate mo yung mga learners mo, di ba? Kung ano yung kailangan nila, binibigay mo. Reciprocate ha, nire-reciprocate mo. Kaya reciprocal teaching learning. Nando, kasama lahat yan. Ibig sabihin, yung mga nasa choices, kasama lahat. So ang tamang sagot is letter D. Yung hindi nakakaalam dyan, letter D ha. So yun ang teaching ng constructivist ha. Yan ang mga classroom yan. Constructivist activities. Memorize nyo na yan. Tandaan nyo na yan. Hindi nyo naman kailangan i-memorize. Tandaan nyo lang yung idea niya eh, di ba? Kayang-kaya nyo na yan. Alright, sige. So, hanggang dito muna tayo mga kaibigan. Okay? Babalik po tayo bukas. Okay, magbabalik tayo po. Ako po si Mike Enriquez, nag-uulat. Okay, sige. So, bukas na ulit tayo. Bukas kasi may class ako na 9:30. So, bukas tayo. Umaga? Hindi. Sige, mag-abang na lang kayo. Mag-abang na lang kayo. Kasi ano to eh, 300 plus kasi tong slides eh. 300 plus. 300 plus yung slides. More pa, may klase ako. May klase kasi. May IELTS class kasi ako ng 9:30. So, hindi pwede. Hindi kaya. What time? Mag-abang ka lang, Jin. Hindi ka nanood ng una, Jin eh. Sabi ko nga, kapag nagla-live ako, hindi ako nagsasabi ng time kung kailan. Mag-abang kayo. Kaya sabi ko, mag-follow kayo. Mag-abang kayo. Kasi kahit walang nanonood dyan, magdi-discuss talaga ako. Bahala kayo dyan. Okay? Sige. Basta bukas. Baka bukas ng umaga. Malay mo, bukas ng umaga, di ba? Okay? Alright, bangers. Okay, sige guys. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. You have a good night. You have a good night. Alright, sige. Bye-bye. Bye-bye. Okay. You're welcome. You're welcome. Okay, bye-bye. Bye-bye.